Gaano ba kaimportante, opo, ang pagpili ng Senate President para po sa kaalaman lang ng ating mga kababayan, ano ho, dito po sa isyung ito? Kasi ano ho, alam niyo ho, napakahalaga nito nito hong liderato ng Senado kasi halimbawa itong pagbaboy sa nagdaang budget, Oo, hindi naman mangyayari yan kung hindi pumapayag kaya nga may check and balance, 'di ba? Kung sa lower house, binaboy nila, dapat sa Senado hindi pumayag. tama. Tama, hindi hindi dapat pumayag at saka lalo ng mas bababuyin pa nila. Oo. Iyon ang pinaka hindi dapat mangyari, So, gaano ba ano? kaimportante ito para maintindihan po ng mga kababayan natin? Kasi baka ang iba po hindi ho siniseryoso itong isyung ito, yung liderato ng Senado. Tito Sen, ano ho bang kahalagahan nito? Napakahalaga ng leadership. Kaya unang-una sa lahat, the way the Senate is run, as far as plenary is concerned, the most important is plenary. Pagdating do sa executive actions ng secretariat, madali yun eh. Alam, kabisado na nila yun, kahit sino ilagay meron, ganun na yun eh. Pero pagdating sa leadership na Senado, the Senate President must have a very good grasp of parliamentary rules and procedures and must be, beholden to tradition, not beholden to people. Ano, dapat, yun ganun dapat. At saka yun nga, sabi ko, kailangan independent. Hindi pwedeng sunod-sunuran sa Malacanang. Hindi kailangan yun eh. Oy, ano po gusto natin? Pwede po ba ito? Pag-usapan natin. Ganun dapat eh. Dapat independent ang Senado kasi ito yung tinatawag nating last bastion of democracy eh. Importante na ang Malacanang ang Senado eh hindi subservient pero cooperative at hindi hindi yung constructive naman at hindi na hindi pa kontra. Dahil kung puro pa kontra, wala mangyayari sa bansa natin. Pero yung isa sa pinakamahalaga yon. Pangalawa, pag sinabi kong kailangan yung rules and procedures ay sinusunod, kung ano yung mga dapat na trabaho ng mga committee, binabantayan niya na yun ang dapat trabaho ng mga committee. Hindi siya sumasaw-saw sa lahat at pinakikialaman.